Ayan. Have a blessed divine hope everyone. Ngayon ay May 15, 2025. Batang oras ay 9:39 AM. Okay, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat, wala ko munang aking sawang pinasasalamatan, aking pinupuri, dinadakila, nilululahati. Ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa, at maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, maging sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lupa Suksuli Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang perlas ng silanganan ng sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kapayapaan, katarungan, at kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga taong patuloy na nagtitiwala, naniniwala, despite of everything. Okay, hindi ko na to patatagilin pa. Okay. Mga mahal kong kapatid, tayo ay hinahangad natin ang kapayapaan, una at higit sa lahat, no? Pero hindi sa ito ay paulit-ulit tayo. Oh my God. Itong mga nanalong mga sinasabing mga nananalo sa eleksyon ko, no, na kung tutusin, wala talagang eleksyon na naganap, no? Kasi alam nyo naman, paulit-ulit natin ito sinabi. Ngunit subalit datapwat, mga mahal kong kapatid, meron lang akong iilan na meron lang akong iilan na nais kong ibahagi sa inyo, at ako'y naging neutral lang, no? Bakit may mga tao talaga na tuwang-tuwa sila kapag nakita nila na nadapa yung kapatid nila, yung kapwa nila, tuwang-tuwa sila na nakikita nilang nahihirapan yung kapwa nila, masaya sila na nakalamang sila sa kanilang kapwa, no? Kung sa bagay, ang propesiya ay ang tao ay sa mga huling araw ay ang masama ay pasama ng pasama at ang mabuti ay nagpapakabuti. Anyway, bago ako ang lahat, okay. Nakita ko yung isang video, no? But hindi ko pa ito official na nasuri kung talagang legit ito, but nakakita ko ng video na kung saan ang ating mahal na Pangulo, no, na PBBM ay hinahanap ko yung video niya dito na nakiusap siya, natulungan siya dahil hindi niya kakayanin ang itong kalagayan ng ating bansa. Alam niyo, sa totoo lang, katulad ng sinasabi ko, no, daw kayo ha, kasi katulad ng sinasabi ko, magkakaalaman talaga kung sino ang tunay na may laro, no? Tunay na may laro sa politika. Ako, hindi ko kinakampihan yung PBBM na yan. Nakita naman natin yan, no? But, paano ko ba i-explain sa inyo? Okay? Kasi yung kung tungkol sa eleksyon ng pag-uusapan, daw kayo ha, dahil yung hashcode na yan, hindi pa tayo tapos dyan, no? Hindi pa tayo tapos dyan. Kumbaga, that is the only way, no? Ako na ano ko rin ng sarili ko, I admit myself na medyo, siguro mayroon akong tinatawag, hindi ko masabing pagkukulang may maitawag ako sa sarili ko na may technical din akong nagawa kasi sumabay ako doon sa eleksyon ko, no? Sa lahat ng mga na-appoint, makinig kayo, no? Walang nagbago dyan sa lahat ng appoint kasi yung sa kanila is pang government, but yung ginawa natin is pang royal yon. And if we're talking about the royal, no? Kasi ang dami, alam niyo yung ginagawa ninyo na parang dinidare ninyo si Lidimen. Alam nyo, sa totoo lang, katulad ng sinasabi ko, naglaro kayo, di ba? Pues, nakisabay lang naman ako sa laro ninyo, and that playing games, hindi ako tanga para magpatalo sa inyo, no? Naakala ninyo, in that way, mauutakan ninyo si Lidimen. Nais kong humingi ng paumanhin doon sa mga, no, mga ging appoint, dahil hindi ho yun, siguro may technical akong nagawa doon dahil nakisabay ako, pero hindi pala dapat. But walang nagbago doon sa lahat ng na-appoint. Still, kung ano ang posisyon na binigay sa inyo, kung ano ang posisyon na gi-appoint sa inyo, mananatili yan.
Okay? Okay, isa-isahin natin to. Para sa mahal na Pangulong PBBM, alam ko naman ho na ako sa totoo lang, despite of all is, to make the story short is, ako'y nahabag pa rin sa ating mahal na presidente. But don't worry, President, if Ferdinand Romualdez Marcos Jr., alam nyo kung bakit? Kahit kalabanin ka man ng buong mundo, lalo na itong mga kapwa natin Pilipino, ang Diyos lang kasi ang nakakaalam kung ano talaga yung katotohanan. Kaya, sa kabila ng lahat ng krisis ng politika, nasa krisis din ng politika eh, for me, mananatili at mananatili ang ating mahal na presidenteng PBBM. Tama yung panawagan niya. Ang naging problema lang talaga sa kanya ay yung mga tao, no, yung mga tao na sa paligid niya. Lantaran ito. Marami akong nilapitan about sa Central Bank, about sa mga accounts na kung tutuusin, katulad ng sinabi ko ha, the infinite account is hindi ko yan gina-claim. Ang infinite account kasi is hindi yan nakapangalan sa akin, so bakit ko i-claim that it is mine? Hindi yan nakapangalan sa akin. Ngunit, subalit datapwat, nandoon ng infinite instruction. Not infinite account ang hawak ko, infinite instruction. And that is, okay, I'm so sorry. O ayan, o, kita nyo, nasa bundok kasi ako. Okay. Katulad ng sinasabi ko, marami, no? Mga bankero, mga international bankero. Okay, sample ko to ha. Katulad ng sinasabi ko, meron itong mga tinatawag na deuterium. Hindi na natin kailangan magdi-drill, hindi natin kailangan kung ano ang paggagawa. I-activate na lang talaga siya. Okay. One time, nakipag-meeting si Lidimin sa isang international banker ni FEM Senior. Okay, in-explain ko, then hiningi sa akin ng account, ibinigay ko. To be honest, nag-positive ito. Kaya lang, ang masakit sa akin is ganito. Okay, positive yung account. Kasi sabi ko, ito yung account na kinonsulta ito sa akin ng isang kamag-anak, no, ni Lolo Taglion. At ito kasi yung account na ito na nag-positive sa Israel. To make the story short, ito international bank, sabi niya, baka pwedeng makahingi ng kopya. Okay, given kasi wala ka dapat ipangamba kasi alam mo ang magiging ending. So, positive ang account. Ito yung dito ako nalungkot eh. Dito ako nahabag. Why? Okay, positive yung account. Lidimin, meron ka bang supporting documents? Of course! Kaya ko siyang i-provide. Pero yung pinakamasakit na part sa akin, yung bang tila ba na para kung inutusan ng daspan, oy, akin na yung daspan, akin na yung walis, akin na yung ganito. Masakit sa part ko kasi parang ganito yun, no? Wala man lang AIIO na ano bang pwedeng pag-usapan natin, ano bang pwedeng magiging mga bagay-bagay na para sa'yo, para sa akin, para sa ating bayan. Wala eh, no? So, ang hirap, no? Alam nyo ba ang pinakaugat nitong mga buaya kung bakit nagkakaganitong just because of the wealth of our nation? Okay. Yung tungkol sa hashcodes na yan. As I know, that hashcodes is not only in the Philippines na ginagamit yan. Lahat po ng bansa ay may hashcodes po. Yan po ang hashcodes na yan, yung parang pinaka-panel board ng data, no, ng lang pagdating ng mga eleksyon ko, no? Alam niyo, sa totoo lang, kaya kayo ng mga sinasabing nananalo, huwag kayong magpakasigurado. Darating tayo sa punto na kumbaga si Bisaya is magkuan kita ano ba sa Bisaya niyan, maghusay jud ta. Ibig sabihin pagtuusan talaga natin yan, no? Alam niyo, sa totoo lang, wag kayong masyadong dahil akala niyo nakalamang kayo, no? Dahil marami po sa inyo ang hindi po nananalo.
Ayan na. Ipagpauman ninyo kasi nagsisinghot muna ako. May sinisinghot ako. Okay. But anyway, mga mahal kong kapatid, para sa mahal na kapatid na presidenteng PBBM, kahit anong nangyari, kahit nagkakagulo-gulo, malaki pa rin ang tiwala ko sa ating mahal na presidente. Sa mga Duterte at mga DDS loyalists, alam nyo na yung dating ni Digong is just like Jose Rizal ang dating, no? May dating na pagkahala ala Jose Rizal. Pero mayroong isang bagay na for me ay hindi dapat. Ang hirap paniwalaan, pero 'di ba si Jose Rizal parang yung iba nga ginawa siyang Diyos. As I know, ipagpaumanin sa ibang nating mga kapatid. Kasi yung pagkasabi ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan, yan po ay puzzle. Dahil ang totoo, ano man ang Dr. Jose Rizal is magaling siyang manggamot, lalo na sa mata, naging brave siya, no? Behind kay Dr. Jose Rizal, ay meron kasing behind sa kanya yung kapanahunan niya. To make the story short, siya yung naatasan na, yun nga, mag-ikot sa buong mundo, no? Kaya nagkaroon tayo ng paano lumaganap yung mga accounts na yan. And then, ang alam ko na kinagalit ng aking lolo sa kanya, ito, kailangan natin tong sabihin, kapanipaniwala man mo hindi. Kaya nga ako, sinasabi ko, hindi ako anak ni Ferdinand Idralin Marcos Sr. Ngunit subalit datapwat, ako'y nagpapasalamat sa kanya dahil itinuring niya akong tunay na anak. Hindi niya ako anak, pero malaki ang kaugnayan ko sa kanya because as I know, bilang siya ay admin ng royal family, kaya doon ako nagmula. As a royal family, hindi yun ang bottom line ko, hindi yun ang point of view ko as a royal family. Ang pinupunto ko dito is yung benepisyo ng bawat sambayan ng Pilipino. Yun yung pinupoint ko, hindi yung pagiging royal. Kasi wala sa akin yan. Dahil yun ang kailangan gagawin. Dahil unang-una, nandito ako sa lugar ng asawa ko, sumasaya ako, maaga pa lang. Nandun kami sa, ayan na, no? So masaya ako na simpleng buhay lang. At sanay naman ako sa hirap ng life. Ang importante sa tao, marunong tayong magsikap. Na yung bawat kinakain natin ay hindi sa pamamagitan ng panglamang ng iyong kapwa, no? Yung bang bawat butil na kinakain mo ay pinaghirapan mo, hindi sa panlalamang sa kapwa, no? Hindi sa pandudugas ng kapwa, no? So, yun yung pagkakaalam ko. Ano ang kinalaman dito kay Jose Rizal at saka kay Digong? Ang mga tao kasi siya ang nag-request, 'di ba? Sabi nga ng ating former president Digong is request niya na magkaroon siya ng rebulto, pagawan siya ng rebulto. So ito naman kanyang mga beloved followers ay merong mga iilan na talagang ayun nga, pagagawin siya ng rebulto. Parang siya yung parang pinapraise ng tao, ina-idolize. Parang si Dr. Jose Rizal, no? Kaya nagalit ang lolo ko sa bagay na yan. Kasi ang lolo ko, kung tutuusin, no? May kinalaman pa rin ito sa pananampalataya, no? Alalahanin natin that Jesus Christ is crucified dahil sa kanyang pananampalataya. Number one, ang kumbaga, yun talagang pinakaugat, no, ng dahilan kung bakit talaga siya crucified. So, yun ang pagkakalam ko. So,
Ang nangyari kay Dr. Jose Rizal at ito ngayon kay Digong is just may similarity, no, na regarding sa rebulto, no, na parang yun ang ina-idolize ng mga tao, yun yung parang talagang parang ang iba parang para bang santo na, no, ang ano nila sa tao, tingin nila sa tao. Mga taga DDS, hindi ko pinamasama si Digong, pero sa bagay na yan, ipagpaumanin ninyo ako, no? Pero sa bagay na yan, dyan kasi galit ang Panginoon, eh. Yung gagawa ka ng mga rebulto, tapos parang ikaw yung sambahin, ikaw yung ganyan. No? Kung sa bagay, kanya-kanya tayo ng antas ng pangunawa. Pero, yun, naibahagi ko lang ito sa inyo. Doon nagalit ang lolo ko kay Dr. Jose Rizal dahil hinayaan niya na yung mga tao, 'di ba, kahit saan namang bansa ay nandyan may mga ilang bansa na nandoon yung rebulto niya, no? So, hindi 'yun ang hindi 'yun yung point ng lolo ko sana, no? Kasi ang lumalabas yung sanang faith ng tao is parang nahati, instead na kaya napansin nyo si Lidimin, purihin ang nagsugo, hindi ang magsugo. Pero it doesn't mean na yung lolo ko, siya yung magpapuri. Kung hindi, yung kataas-taasan na our Creator, kasi God is Spirit, di ba? Ang kataas-taasan ni Espiritu. Pero sa pagkakataon na ito, kung sa bagay, no, lahat naman ay nakapropesiya. Katulad ng Amerika, minsan namin ginawa sa inyo yan, pero nakita ko yung pang-abuso. Actually, not direct si Donald Trump, sa mga iilang kapatid. Nagawa namin protektahan yon. Actually wala hong nagbago dito sa atin, kaya lang dito sa atin, grabe. Yung haskods na yan, mga nananalo, ha? Huwag kayo magbunyi. Huwag kayo magbunyi. Ha? Huwag kayo magbunyi. Hindi niyo ba na-feel yung kalakaran natin na yung sa gobyerno natin is feeling ko scripted and drama. No, scripted and drama. No? Kunwari away-away sila. Kunwari away-away sila, siraan sila, but the fact ito ay mga kadramahan nila para matabunan talaga ang tunay na issue na sana ay maibalik na, maifocus natin yung tunay na soberenya, karapatan natin. Ang gagaling ng iba ng senador regarding sa soberanya. Pero, nandoon yung takot ninyo, nandoon yung puro kay pakyut pagdating ng batas, no? Puro kayo pakyut, no? Ang Presidenteng Digong, sabi ko nga, may mga bagay na hinahangaan ko rin sa kanya. Yung tapang niya, yung pagkatalino niya, kasi even the Bible, sinabi niyan magpakatalino kayo katulad ng ahas. So, something like that. Pero, katulad ng sinasabi ko, kaya minsan yung Independence Day, bakit magsi-celebrate ng Independence Day? Meron ba kalayaan talagang Pilipinas? Nakamit ba talaga ng Pilipinas ang Independence Day? Ha? Ako sa totoo lang, Independence Day, no? Sa akin lang, ha, idea ko lang to. Hindi ko pinoprovoke ang mga pag-iisip ninyo dahil alam ko sobrang talino ng tao. Opinion ko lang. Magsi-celebrate ka ng Independence Day ang isang bansa, pero ngunit, subalit, datapwat. Ngunit, subalit, datapwat. Ito nga mga nangyayari sa atin, klaro pa sa sikat ng araw Parang walang sariling batas ang Pilipinas dahil ibang batas, ibang bansa ng batas ang sinusunod, although na meron tayong tinatawag na we are the part of the United Nations, no? Kaya ayan yung mga ICC na yan, no? Na-feel nyo ba yon?
Na-feel nyo ba yung ibig kong sabihin? Na-gets nyo ba yung point ko? Kaya for me, walang eleksyon. Walang eleksyon dahil hindi eleksyon talaga ang nangyari. Kung hindi, seleksyon para sa kanilang coalition, kaya ang nangyari is konsumisyon para sa taong bayan. Election for me is a very sagrado yan dahil karapatan yan yun lang talaga ang meron tayo sana no, mga simpleng mamamayan, yun na lang ang meron tayo na pinagkaiyak pa talaga sa atin, no, dahil sa mga kagahaman nila. Yung mga pangyayari dyan, puro na lang drama yan. Kunwari, ay Diyos ko, magsitigil kayo, no? Patawarin ako ng Panginoon, pero yun nga yung sinasabi ko Lord, patawad Lord, pero parang ang sama na siguro sa pandinig ninyo kung bibigkasin ko to Sabi ko nga, pag pumatay ka siguro ng tao, lahat ng kanyang angkan, pati yung anak niyang bagong silang, kailangan patayin. Kumbaga, pati yung ugat, papatayin. Alam niyo kung bakit? Tumutubo pa rin Kaya ngayon, naiintindihan ko na kung bakit may mga gamot para sa bilang farmers. Ano ko nyo i-correct ninyo ko. Bilang isang farmers, meron silang ginagamit minsan na ano tawag niyan sa Tagalog? Yung medisina para yung damo na yan ay hindi natutubo, no? Kasi sagabal yan sa pag-grow ng isang halaman. So ganun din sana, no? Alam niyo sa totoo lang, daw kayo huwag kayo masyadong magbunyi. At pagdating talaga, lahat ng commodities, kahit inabas nyo pa yan at makikipagsabuatan pa kayo sa ibang bansa niyan, nako, sumpa lang abutin yung mga inday, mga dudong. Pero, ngunit, supalit, datapat, doon sa mga iilan na, ma'am, kagabi nga dito, nakita niyo naman siguro ang post ko, diba? Kaya, may mga tao talagang sobrang makasarili. So, what is my bottom line in my message this morning? Walang masama na nagtatagumpay. Akala nyo lang yun nakalamang kayo, pero lalabas ang katotohanan. At dyan sa Central Bank, dali lang Yes, hello? Hello? Ay, good morning. Nandun sa Newgan. Apo, sige po. Ayan. Newgan is code lang yan. But anyway, mga mahal kong kapatid, huwag kayo masyadong magpakabunyi dyan. Lalo na doon sa mga pera system, malala ko si Bae Lourdes. Anyway, Bae Lourdes, Infante at Dato Adlaw, no? Ay, mabuti pa itong dalawang to. Alam niyo, sa totoo lang, masinangaan ko pa itong dalawang to. Kasi kahit para sa kanilang iba na nababaliw na itong mga to, kung ano mga alam niyo, mas sinangaan ko to kasi mas pinanindigan nilang pagiging tribo nila sa totoo lang. But anyway, Lourdes Bae, Dato Adlaw and the rest, no? Mag-visit ako dyan sa inyo at meron tayong, nanindig ang balahibo ko. Meron tayong pag-uusapan, okay? Para kay Lourdes Bae, no? At saka kay Lourdes Bae Infante at kay Dato Adlaw, no? Sa totoo lang po, bilang isang Lidimin Kanuto, kahit ganun ang nangyari, nananatili po ang respeto ko sa inyo. Siguro bilang isang tao, ay dahil sa modernisasyon ngayon, ay meron tayong mga ilang bagay na
kailangan din natin i-balance kasi dahil sa pagbabago, no? Pagbabago ng kapaligiran at pagbabago ng mga teknolohiya, kaya ang tao rin ay mga pagbabago, nakalimot na sila sa kanilang mga pinagmulan, nakalimot na sila sa kanilang pagiging tunay na tribo. Kaya bilang kayo po yan, si Bae Lourdes Infante at saka kay Dato Adlaw, mas sinangaan ko pa itong mga tuwe, no? Bakit? Ipinakita nila kung papaano manindigan bilang isang tribo. Hindi ho para kung ano paman. Tingnan ninyo. Ayan, nakita nyo yon, no? Nakita nyo yon. So, galing ng ibang bansa yon. May mga bagay na nag-connect kasi ako, and then siguro napagtanto nila na totoo yung sinabi ko. So, na dapat sana ay kakibat sana natin ang ating gobyerno, no? Ating gobyerno, no? Kasi ako nirespeto ko pa rin yung gobyerno natin sana, no? Mahal na PBBM, huwag ho kayo mawala ng pag-asa, no? Basta ganun ho talaga, pagdadaanan ho talaga yan, no? Yung mga issue about sa family. May nakita kong video sa kanya na sabi niya, pray for me, sabi niya ng ganun. So, yung mga tao parang ganito yun, no? Tuwan-tuwa sila na kasi bangag ka, whatsoever, ganun, whatsoever. But ako, bilang Slidimin Canoto ay meron ako nakikita na liwanag sa ating mahal na presidente. Kaya lang napalibutan kasi siya ng mga demonyet at mga demonyo din. Kaya gano'n na lang na nahirapan siya, no? At sa pagkakataon na ito, nawa manatili ang pag-ibig, no? Para sa bawat isa. At yung tungkol sa Dabiguan, hindi pa po tapos tayo dyan. Meron kasi mga iilan na reason, no? Sinasabihan ako, yung nagsabi sa akin at may panalalaman ka pang voice clip ka, kaya mo palang patigilin ang orasan ng mundo, di sana, kung hindi na hindi ko na sana nagpatigil ang mga kawalang hiyaan dyan sa gobyerno natin. Oh my God! At speaking nga pala, sandali lang muna at may nakalimutan ako na gustong sasabihin. Basta yun po ang sinasabi ko sa inyo, okay? Si Lidimin ay may pagtutuos pang tinatawag. Kumbaga sa larangan ng kompetensya, may semi-final, may final at may grand final. Doon sa grand final, I'm so sorry ha, dito sa mga enjoy your moment lang. Kasi sinisigurado ko yan sa inyong moment. Wala nang apila-apila yan. Na? Nakakaloka kayo? Grabe kayo magdrama? Kawawa ang taong bayan. At saka hinangaan ko pala yung isang kapatid na Muslim, no? Na talagang, nakita ko talagang pinaglaban niya na hindi po pwede. Sige to. You know, ang tunay na may mga paninindigan. Pag alam na mali, mali. May nagtanong sa akin, no? Randy Bautista, kapatid na Randy Bautista. Kung tutusin, hindi eleksyon ang nangyari. O, hindi ho talaga eleksyon. Kasi ang eleksyon na yan, na sinasabi nila, patayan ho ang mayroon. Drama ang mayroon. No, drama ang mayroon. At saka, doon sa mga magagaling, kasi hindi ako lawyer ewan ko lang kung ano, paki-check nga ng kontrata ng Comelec natin at saka dyan sa sa kanilang mero-mero na yan. Paki-check nga, paki-double check nga. Kasi may naamoy lang ako. Okay? So, have a blessed divine hope po. Wag ho kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat may kunti pa kayong nakikita, kahit pa indap-indap na liwanag, kapit lang kayo, wag kayong mawalan ng pag-asa, wag kayong mapanghinaan, no? Kasi ang nanatiling tapat
hanggang wakas, ang siyang tunay na makakapagkamit ng tunay na tagumpay. Okay? Thank you so much, Leonora Orbino. Good morning. Puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Kay Ma'am Mali Cheryl. Puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Purihin sa'yo, Ma'am Lidimin. Lahat ng inyong papuri at pasasalamat ay aking muling itinataas at binabalik sa ating kataas-taasan. Kay Eva Fernandez. Hello po, Ma'am Lidimin. Miss ka na po namin. Yan. Thank you so much. Miss ko rin po kayo. Henry Sabanal, good morning po rin na nagsugo. Hindi ang mga sinugo. Thank you so much. Kay Kuya Ray Claudio, Kuya Ray, PM ka nga sa akin. Okay, kay Ramon Pataksel, thank you so much. Sino pa? Kay Ma'am Ardi. Ma'am Ardi, hindi kita nasagot kaganina kasi maaga kami doon sa Menyugan. Tapos kagabi kasi, ito, pakita ko sa inyo ha. O, ayan. Tingnan nyo. O, ito ha, ayan yung pako. Aray, ang sakit. Nakita nyo yan? Nasa na ba yun? Ayan. Ayan, nahiwa po yan. O, ayan, nakita nyo, laki ng hiwa niyan. O, asa na yun? O, yung ano ko na yan. O, ayan, o, nakita nyo, laki ng hiwa niyan. Dahil may naghingi ng tulong, sa pagmamadali ko, hindi ko napansin yung arsin na case. Ang sakit talaga. Yung sugat po na yun, di ba, parang kalingkingan ito. O, ito po, ano na po ito, hiwang-hiwa po yan. Halos mahiwalay na yung daliri ko sa paa ko. Pero, ganun talaga no? Sa pagmamadali ko ba, may naghingi kasi ng tulong. Ay, talaga buhay naman. At saka maaga ko, dahil meron kaming gi-check doon, no? Sa Niyugan, ako kay Joe Villasor, kay Trinidad Bangloy, kanisita Gakutan. Okay, thank you so much. Siya nga pala, no, sa, for me na naman sana, no, wala naman sanang problema sa akin itong mga gobyerno. Kaya lang, iba sila yung inuuna talaga nilang sarili nila, promise. No? Ay, may nagtanong sa akin, Ma'am, makakauwi ba makauwi daw si ano ngayon, itong buwan na ito, tawag nito, si Digong? Ipanalangin niyo po, no? Kung gusto niyo siyang makauwi, ipanalangin niyo. Pero kung ako tatanungin itong May, hanggang katapusan, medyo malabo pa po no? Medyo malabo pa. Ang totoong royal family ay malaki po ang maitutulong para makalabas si former president ito si Digong. Malaki ho ang impact noon para makalabas po siya. Ang bukod tangi lang na makalabas siya ng mabilis ay ang royal family. Yan binibigay ko sa inyong tip. Kasi alam nyo, in fairness naman kay Digong, in fairness ako personally, may mga bagay din akong dapat pasalamatan sa kanya. Personally. No? Siguro kung ano man ang kapintasan niya, wag na lang yung kapintasan niyang tingnan natin. No? Yung mabuting nagawa na lang niya para sa bayan din natin. No? Kasi wala namang perfect Naging ito sa mahal nating presidenteng PBBM, dapat sana. Pero itong kalakaran ng eleksyon ko, no, ay sobrang malala to. Sabihin man natin i-consider natin, pero oh my God, mas malala talaga sa 10 daliri. Siguro dalawa lang daliri ang tama, kaya paano mo naman ito i-consider? Di ba? Ay, Diyos ko talaga lang. Mga mahal kong kapatid, lalo na sa Mindanao ingat kayo dahil bubuka ang bulaklak, sasara ang bulaklak, no? Itong mga bagay-bagay na ito ay sana mas naunawaan ninyo yung spiritual na kapamaraanan kung paano natin kilalanin ang ating sarili at para makilala din natin ang ating kapwa. Okay? Kaya mga mahal kong kapatid, abang-abang kayo. Tumawag na naman siya. So, have a blessed divine hope po, everyone. At this is from the US.
Okay? Galing po to ng US. Kala nyo ha. May mga bagay lang kasi na bagamat kailangan, ako personally, sino bang hindi nangangailangan ng pera? Kaya lang, may mga bagay na pag may mga ganyan na mga opportunity is binabalance ko yan kasi dapat ang makikinabang yan tayong lahat. Kaya lang ang gobyerno natin is ako kasi sumusunod lang ako sa infinite instruction. Whatever happens, igalang pa rin natin ang ating gobyerno, no? Ako sa totoo lang, kahit sa kabila ng lahat, no, ay mataas pa rin po ang tingin ko sa ating mahal na PBBM. Kisyuhudang hindi siya, kasi ito si Madam Amy Marcos, meron kasi siyang words na ang tunay na Marcos ay ganito, ganyan, ganyan ka. So, parang kulang na lang for me ha, kulang na lang sasabihin niya yung mga naging usap-usapan na hindi nga siya, maging siya ay hindi siya tunay na Marcos, si BBM. Pero ganun pa man, matunay man o hindi na Marcos, hindi yun ang pag-usapan, kung paano tayo magiging mabuti sa ating kapwa, ganun. Okay? Ganun lang yun. So, have a blessed divine hope po at abang-abangan nyo ha kasi hash codes. Gusto kong kumanta ng hash ng Pussycat Dolls. Ay, hash codes nga naman. Hash codes is life. Talaga lang naman. Okay? So, have a blessed divine hope po at mag-ingat po kayong lahat. Ma'am RD, usap tayo.